Para sa kagalingan nila Amor Gamana Gonzales, William Amante Lagas, Shoni V. Robillos, at para sa kaluluwa ng Arturo Asuncion, Hardy, Basilifor, Hertulis Luna, Quirino, Modesta, at lahat ng sa purgatorio, lalo na sa walang nakakaalala. Ang ating tungtong tagapagdiwang ay si Reverendo Padre Ferdy Mendez. At bilang isang pamilyang kaisa ni Cristo, magsitayo po tayong lahat at awitin ang pagbungal na awit. Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. Mga minahal ko kapatid, ang kapayapaan bigyan sa atin ng Panginoon ay hindi ang uri ng kapayapaang hatid ng mundo. Hindi ito ang kapayapaang batay sa mga kompromiso, pagpapalitan ng mga pangangailangan, mga salaysay na uhaw sa katotohanan, unang pagbabangina ng kapangyarihan. Ang hatid niyang kapayapaan ay natatamo sa pamagitan ng krus at sa pagdadalisay ng kalooban na biyayang hatid ng Espiritu Santo. Ang kapayapaan ito ay sumusubok sa ating mga puso na nagiging sanhi ng sakit at pagkahati-hati. Gayunpaman, ito lamang ang unang kapayapaan na tumatagal, isang kapayapaan ganap na nagliligtas at nagpapalaki. At upang tayo maging karapat-dapat sa paghahain itong banal na misa, atin ngayon pagsisihan ng ating mga kasalanan at ihingin natin ang kapatawaran sa mapagmahal natin.
sa Diyos sa kaitasan. Lingid sa aming kanina para sa napakalayo. Sa pagmalayo, mga pangakong di malirip na hindi pa sumasali sa isip namin o panaginip. Iniluhog namin ito sa pamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, mga sa ulat ng God. Amen. Magsipo po tayo lahat. Nang dahil sa pagpapahayag sa katotohanan ng Diyos, si Jeremias ay nakita bilang sagisag ng kabaligtaran. Ibinagsisiya ng mga namumuno na nakikinig lamang sa mga bagay na nais nilang marinig. Ang basa mula sa aklat ng Propeta Jeremias. Noong mga araw na iyon, sinabi ng mga dapat ipapatay si Jeremias. Sa kakasalita niya ay matatakot tuloy ang mga kawal, pati ang mga mamamayan. Hindi nakakatulong sa bayan ang taong iyan. Manapay, ibig niyang mapahamak tayong lahat. Kaya't sinabi ni Haring Sedekias, kung gayon, gawin ninyo sa kanya ang ibig ninyo. Hindi ko kayo mapipigil. Dinakip nila si Jeremias at dinala sa may balon ni Prinsipe Malkias sa himpilan ng bantay. Matapos talian ng lubid, inihugas nila si Jeremias sa balon. Pumunta roon si Ebed-Melech at sinabi sa hari, "Kamahalan, masama ang ginawa ng mga Pinoy." Pinipag nila sa balon si Jeremias. Maaaring mamatay siya sa gutom pagkat wala ng pagkain sa lungsod. Iniutos ng hari na magsama si Ebed-Melech ng 3 lalaki at pagtulong-tulungan nilang iahon sa balon si Jeremias at baka mamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayoy gawin. Tayo pong lahat, ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayon gawin.
Ako ay naghintay sa aking Panginoon at dinig niya ang aking pagtatagoy. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayon gawin. Sa balong malalim na lubang maputi, iniahon niya at do'y ligtas na dinala sa malaking bato at naging panatag, taglay ng buhay ko. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayon gawin. Tinuruan niya ako pagkatapos ng bagong awitin, pampuri sa Diyos. Ang bawat makasaksi ay matatakot at sa poong Diyos magtitiwala. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayon gawin. Ang naman ako at wala ng lakas, ngunit mo di nakagkat. O aking tagatulong, tagagtas, Panginoong Diyos, huwag ka nang magluwal. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayon gawin. Nakakapat na lagi tignan ng isang Kristiyano ang mga halimbawa ni Jesus na nananatiling tapat sa Ama. Sa ganitong pag-aalaala, ang kaligayahang nakalaan sa atin ay dapat na magsilbing inspirasyon upang isulong natin ang pakikibaka sa mga hirap sa buhay. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, yamang naniligid tayo ng makapal na saksi. Iwaksi natin ang kasalanan at anumang balakid na pupipigil sa atin. At tayo tigang magpatuloy sa takbuhin na sa ating harapan. Itoon natin ang ating paningin kay Jesus, na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya at siya rin nagpasakdal nito. Dahil sa kadalangang naghihintay sa Kanya, hindi niya kinahiya ang mamatay sa krus. At siya rin ngayon nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos. Isipin ninyo kung gaano ang tinitis niyang paglaban ng mga kasalanan upang hindi kayo malipay Panginoon. Hindi mo sa pagdamay ng dugo ang pakikintugalino sa inyong ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayong lahat. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Alleluia, alleluia. Sumayo ang Panginoon. At Ang pagpahayag ng mabuting Panginoon ayon sa Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa, at sana'y napagningas na ito.
May isang binyag pa na dapat kong tanggapin at napagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Akala ba ninyo pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan, kundi pagkabahagi. Mula ngayon, ay 5 katao sa isang sambayanan ay mabahagi. 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, at gayon din ang biyenang babae at manugang na babae. Mga minahal kong mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Magsiupo po tayo. Diyos ang una siya tayo. Ito ang ibigay ng mga taong titawag natin Ediesta. Mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Mga taong kung naniniwala man sila sa Diyos, siya ay patay. Nakakalungkot na sa ating panahon ngayon, sa modernisasyon ng panahon, maraming pagkakataon na tayo ay bahagyang inakit sa prinsipyo ito na wala ang Diyos. At kung meron man siya, siya ay patay. Lalo na sa mga pagkakataon na kung saan tayo ay maraming problema at balakid sa buhay. Sunod-sunod na mga pangyayaring di kanais-nais at sa ating panalangin, minsan naiisip natin na walang kasagutan. Kaya mapupunta tayo sa pag-isip na siguro nga wala ang Diyos. At kung may Diyos man, siya ay patay. Sa kabilang dako naman, tayo ay iniimbitahan sa isang katotohanan na mayroong Diyos. At siya ay Diyos na buhay. At itong Diyos ang siyang pinapakilala sa atin na ating Panginoon Jesucristo. Si Jesus na Diyos na totoo ang ating tagapagligtas. Ngunit, kagaya ng sa sinasabi sa Ebanghelyo, ang pagtanggap natin sa Kanyang sinasabing katotohanan na may Diyos na buhay, ay kailangan natin na maipakita at maipadama sa bawat isa. Sa isang salita, itong pananampalataya natin sa Diyos na buhay ay dumadaan sa tinatawag natin na paglilinis. Just as gold is tested on fire. Sa panahon ngayon, na kung saan tayo ay nadadala na sa mga tinatawag nating instant answers sa ating mga problema. Call a friend. O di kaya sa mga pagkain na kinakailangan, instant food. O sa mga panandaliang kaligayahan na ating natatamasa sa mundo. Kalimitan, mawala tayo sa tunay na landasin ng katotohanan. Pero sa araw na ito, tayo ay hinamo ng Ebanghelyo na maninindigan. Maninindigan tayo sa katotohanan na may Diyos at ang Diyos na ito ay buhay na buhay. Ngunit sa ating paninindigan at pagtatayo sa ating tinatanggap na katotohanan, andyan ang kaakibat natin na pagtingin sa katotohanan na maaari ang iba ay ikay aayawan. Hindi ka minsan naiintindihan ng iba sa iyong pinananampalatayanan. Maaring minsan, sarili mong magulang, kapatid, o di kaya anak, ay tatakwil sa iyo
dahil sa iyong paninindigan sa iyong pinanampalatayanan. Pero mga minahal kong mga kapatid, ang buhay natin spiritual ay isang buhay ng pagtataya sa ating sarili. Buhay ng pagbigay ng katotohanan o patututuo sa ating pinanampalatayanan. Ano nga ba ang ating pinanampalatayanan? Sa tinanggap natin na mga salita ni Kristo Jesus, ating Diyos at manunubos, ano ba ang kanyang sinasabi sa atin na dapat tayong manindigan na kahit sino pa man sila na aayaw sa atin, na kahit manatili tayong mag-isa na lang, kailangan nating tayuan at huwag bumitaw sa pananampalataya nito. Na una at higit sa lahat, may Diyos na totoo. Sa anong paraan natin ito masasabi o maipakita? Sa pamagitan ni Jesus, ang ating Diyos, pinapaalala sa atin ang tinatawag nating simpleng expression ng ating pananampalataya sa pamagitan ng sign of the cross. Alam ko, tayo lahat ay nagsa-sign of the cross. Pero ang tanong, how proud are you to make the sign of the cross? Alam ko marami tayong mga kapatid na maaaring hindi natin kaisa sa pananampalataya nito. Pero kung hindi man sila kaisa, panalangin natin sila. Hindi naman kailangan silang awayin. Hindi naman natin sila kailangan hatakin o kumbinsihin o di kaya pursigihin sa ating pananampalataya. Pero ikaw, kapatid na nampalaya kay Jesus, ay tinatawagan niya na manindigan sa pananampalataya nito. How proud are you to show your faith by that sign of the cross when you say, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Kasi nakakalungkot po. Dahil minsan nakikita ko, marami tayong nagsasign of the cross, pero pag ganito, ang iba tumitingin pa kung may nakatingin. Ganon. Ang iba naman sa takot, pag ganon na lang. Ibig sabihin, hindi masyadong naiintindihan kung ano ang kahalagahan ng ating ginagawa ng pag-sign of the cross. Ang paggawa natin ng sign of the cross is the basic expression of our faith to God, who is a triune God. Sa pag-sign of the cross, may dalawang paraan. Yung nakabuka ang palad sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ang isa naman, sa pamagitan ng tatlong darili, ang dalawa ay nakababa sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. May kaibahan, maiba ang kanyang posisyon, pero pariha ang value. Sa nakabukas ang palad, ito ay pagpapakita ng ating pagsusumamo sa panalangin ng Diyos at kanyang pagbabasbas sa atin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Bukas tayo sa biyaya ng Diyos. Samantalang ang tatlo at dalawa na nakalagay sa ating sa ating kamay, nagpapahawatig ng pananampalatayang ito. Sa tatlo na may Diyos na totoo, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo, the triune God. At sa dalawa na nakababa naman, ay pagpapakita sa atin ng ating panampalataya kay Jesus na totoong Diyos at totoong tao. Pananampalataya sa Diyos. Ini-express, pinapakita natin sa simpleng pag-sign of the cross. Sa ating pag-trace sa sign of the cross, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, pinapakita natin sa ating sarili na tayo ay tumitingala sa isang makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. At dito sa ating pagtingala sa Kanya, ibinibigay natin ang ating sarili na nawa ang ating mga iniisip
ang ating mga nararamdaman, ang ating mga gawain ay pawang lamang sa Diyos. That is supposed to be our communication, union with the Lord. Na mula sa aking pagsabi sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, mababana nawa sa mga isipan natin, sa ating puso at sa ating mga gawain, ang Diyos na buhay. Kaya lang kung minsan, tayo ay makakarinig ng mga pasaring sa ibang tao. Dahil kung sino na naman kasi ang nagsayong the cross, sila pa rin ang mga sobrang magmura sa kapwa. Kung sino ang nagsabing sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, sila din ang nagpasakit sa kanilang kapwa. Ibig sabihin, hindi naiintindihan ang pinapakita, ang ini-express nating pananampalataya sa Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Sa pamagitan ng simpleng expression na yan, tayo ay inaanyayahan at hinahamon ng ating Panginoon na ipakita natin sa bawat galaw ng ating buhay, ang buhay ng Diyos. Totoo, hindi tayo perfecto. Wala namang perfecto, kahit nga si perfecto. Pero, sabi nga ni Jesus, be perfect as you can be perfect. Na sa iyong pagsabi sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, maninindigan ka nawa sa buhay makadiyos, sa isang amang mapagmahal, sa buhay ni Kristo na nag-alay ng kanyang sarili, nagsakripisyo para sa lahat, para mailigtas tayong lahat. At sa buhay ng Espiritu Santo na siya nagbibigay ng katatagan sa pananampalataya ng bawat isa sa atin. Mga minahal kong mga kapatid, ang ating paglalakbay ngayon ay paglalakbay espiritual. Kaya nga tinatawag natin mayroon tayong spiritual battle or spiritual warfare. Ang kaaway natin ang demonyo ay napakagaling. Gumagamit at ginagamit niya ang lahat ng paraan, mawalay lamang tayo sa Diyos. Kaya kailangan natin sa isipan, sa puso at damdamin, at sa buong pagkatao natin, ang tunay na pagtayo sa katatagan sa ating pananampalataya sa Diyos na buhay. Ako'y natutuwa pag nakakita ko ng mga tao sa bus, pag dumaan sa bawat simbahan, nakaganon sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, maaraw man o gabi. Pagpapakita ng tunay nila na pananampalataya at wagas na itong dinaanang simbahan, ito ay simbahan ng Diyos. Natutuwa ako sa mga tao sa cafeteria, sa SM o sa kung saan man na lugar, na bawat pagkain nila doon sa food court, nananalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Hindi kailanman ikinahihiya ang pagpapakita ng expression of our faith to the Lord. At yun ang ating kinakailangan ngayon, mga minahal kong mga kapatid. Maaring ang iba aayaw sa atin. Maaring sa paningin ng iba, tayo ay baliw. Pero, hinahamon tayo ng Ebanghelyo, manindigan sa ating pananampalataya. Sa istorya ng aking nakita na movie, God is Not Dead. Pinashow ito noong 2014. May isang estudyante, Josh ang pangalan, Kristiyano siya. At napapunta siya sa isang universidad para kanyang parang tapusin niya ang kanyang kurso na minimithi. And the only chance for him na matapos ito, makapag-graduate siya, ay ma-enroll niya ang klase sa philosophy. At napapunta siya sa isang professor na atheista, walang pananampalataya sa Diyos. Kaya nung unang araw pa lang ng kanilang pagtatagpo, sinabi kaagad ng professor sa kanila, "My dear students, alam ko kung bakit kayo pumunta rito. Huwag na tayong
Ipokrita. Alam ko gusto niyong pumasa. Tama ba ako? At of course, sila lahat nagsasabi, yes. Then, kung gusto niyong pumasa at makamtanin niyo ang inyong minimithing graduation, isa lang ang pwede niyong gawin ngayon. Sa papel na ibinibigay ko ngayon sa inyo, isulat ninyo dyan, God is dead. Sinulat nila lahat at binasa ito ng profesor. Galit na galit ang profesor sa isang papel dahil may papel nakapangalan kay Diyos nakasulat, God is alive. Palapakan natin si Josh. Sa kadami-dami nila ng mga estudyante, si Josh lamang ang nanindigan sa kanyang pananampalataya that God is alive. Kaya tinawag siya ni professor. Sabi ni professor sa kanya, Josh, alam mo ba yung ginawa mo? Sigurado ka ba maninindigan sa sinasabi mong God is alive? That God is not dead? Tandaan mo, nag-enroll ka dito para makamtan mo ang iyong magandang kinabukasan. Gagraduate ka sa minimithi mong kurso. And I tell you, because of this, I'm going to fail you in my class. Sabi naman ni Josh, bakit naman po? O sige, kung hindi ka sang-ayon, ganito na lang. Hindi kita ipapasa. Basta, ma-improve mo lamang na may Diyos. Sabi ni Josh sa kanya, alam mo po, sir, minimithi ko ang mag-graduate sa paralan ito at akin itong pinapangarap na kurso. But I can never give up my faith to the Lord because my God is alive. He is not dead. Palakpan natin ang mga Diyos. Kaya mga minahal ko mga kapatid ng Jesucristo, araw-araw sa ating buhay, inaanyayahan tayo. Hinahamon tayo ng ating pananampalataya. Hindi natin kailangan magiging katulad ni San Lorenzo Ruiz, pinakadakilang Pilipino martir, na kung saan sa kanyang martyrdom, sinasabihan siya, hindi ka namin papatayin. Takwil mo lang ang Diyos mo. Anong sabi niya? Kahit may 1,000 pa akong buhay, 1,000 kong makaulit na magpapakamatay kaysa itatakwil ko ang aking Diyos. Hindi natin kailangan gumawa ng big talaga ng mga gawain para mapakita yung ating pananampalataya. Tingnan nyo doon sa basic expression of your faith. Are you really proud when you say, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit? Kasi kung hindi mo kayang panindigan iyon, ipakita at ipadama sa bawat kasamahan ng mananampalataya na ang Diyos ay buhay, ang Diyos ay Ama, Anak at Espiritu Santo, na siyang nananahan sa aking buhay, then forget about martyrdom. Basic ngayon sa panawagan ng ating pananampalataya ay maipakita ng totoo na walang halong kaplastikan ang ating expression of that faith sa pamagitan ng krus ni Jesus, ating Diyos at manunubos. Kaya mga minahal ko mga kapatid, ibitahan ko kayo ngayong tumayo at puno ng kagalakan, sambitin natin, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Palapakan natin ang sumasampalataya ako Sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinagpangasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing.
Naos ka ng uulan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay maguli. Umakyat sa langit, nalulog sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmula pag-ibig at tubo sa buhay ng namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mga bayan ng tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dala ng inspirasyon ng mga naunang nagpatutuo sa kanilang pananampalataya, dumalangin tayo sa amang maawain na huwag tayong panghinaan ng loob, na mabuhay bilang mga tapat na tagasunod ni Kristo, ating idalangin pagbigay. Panginoon, idulog mo sa amin ang karunungan at lakas. Panginoon, idulog mo sa amin ang karunungan at lakas. Naway magsugo ang Diyos, nawa ang Santo Papa Francisco, mga obispo, pari at diakono ay maging sandigan ng pananampalataya at magsilbing mabubuting halimbawa sa gitna ng paghihirap at pagpapabaya ng kasalukuyang mundo. Manalangin tayo. Panginoon, idulog mo sa amin ang karunungan at lakas. Naway magsugo ang Diyos ng mga propeta sa simbahan upang tawagin ang kanyang sambayanan mula sa pagpapabaya, mapanglaw na pananampalataya, at buhay na puno ng maling pangako. Manalangin tayo. Panginoon, idulog mo sa amin ang karunungan at lakas. Nawa ang mga sumusunod kay Kristo sa pamamagitan ng pagpapari, buhay relihiyoso at misyonero ay sumunod sa kanilang mga tawag kahit na sila ay inaalipusta at hindi naiintindihan. Manalangin tayo. Panginoon, idulog mo sa amin ang karunungan at lakas. Nawa ang mga nasa katungkulan at nagsisilbi sa lipunan ay umiwa sa nepotismo, pagtanggap ng mga suhol at pamumulitika. Paglingkuran nila ang sambayanan ng may dangal at pagmamalasakit bilang kanilang pagpapahayag na sila ay mga tunay na Kristiyano. Manalangin tayo. Panginoon, idulog mo sa amin ang karunungan at lakas. Naway laging manguna si Jesus sa ating katapatan sa gitna ng popularidad o material na bagay. Manalangin tayo. Panginoon, idulog mo sa amin ang karunungan at lakas. Sa kaibuturan ng ating puso't damdamin, panalangin natin ang bawat isa sa atin, kasama ng ating lingkod, si Brother Rex, ganoon din ang ating mga council, mga servant leaders, kasama ako. Nanawa ang Diyos ay nabuhay, ay patuloy na magbigay inspirasyon sa bawat isa upang kami ay manindigan sa pananampalatayang ibigay sa atin ni Kristo ating tagapagligtas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, idulog mo sa amin ang karunungan at lakas. Dinggin mo ang aming mga hiling, Ama. Biyayaan mo kami na higit na maraming tagasunod mo na isisantabi ang sariling pangangailangan, masunod lamang ang kalooban ng iyong kaharian. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo po tayong lahat.
Manalangin kayo, mga minahal kong mga kapatid, ito paghahain sa ating mga kamay ay kalidanawan ng Diyos Ama, makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapanginabangan at sa buong sambayanan niyang bayan. Manalangin tayo. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog sa aming paghahain ng iyo na rin binigay para kami maging marapat na iyong paunlakan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang maraming makapangyarihan, tunay na marapat ikaw ay ang kasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling mo noong lahat ay hila ng iyong inikhalin. Siya ay sinugo mo para kami sa gilid palayan. Kaya siya ay kinalingan ng mahal na Birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Pinako niya sundin ang loob mo at kamtin ang sambayanang banal para sa iyo. Pinag-iisa niya ang inyong sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaysa namang yan sa siyawin ng pagpuri sa inang walang hukay sa kalangitan, kami nagpupuri ng iyong kadakilaan. Magsilhod po tayo. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo na iyong anak at aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinag-iisan ko sa loob maging handog, nawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Sinagati-hati iyon, inabot sa kanyang mga lagada at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, na ihandog ko para sa inyo. Gayon din naman matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng mga dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang dugo na ibubuhos ko para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay magbabalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagmatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya tinalay namin sa iyo dinapay ng bibigay buhay at ang palis ng kalooban ng kaligtasan. Kami nagpasalamat dahil kami ay iyong minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasama namin kayo magkasalo-salo sa katawan ng Dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amaling natin ng simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig ng kaisa ni Panginoong Francisco, ni Renato at Bispo ng lahat ng kaubispuhan at mga kapalitan. Alalahan mo rin ang mga kapatid namin na hinlan na pag-asa sila muling nabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalo na ang mga kaluluwa sa purgatorio. Gawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Gawaan mo pagkadapatin kami lahat magkasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, ang mahal na Birhen sa Fatima. Kaysa ni Senyor San Jose, ang kanyang mahal na esposo. Kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na bumuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papuri sa karangal mo sa pamagitan ng anak at ang Panginoon Jesucristo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama niya sa Kanya, lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos ang mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo po tayo lahat. Sa tagubili ng gagaling na utos nating Panginoon Jesus, hawa kamay tayo ng manalangin sa panalangin iniwan niya sa atin. iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesus Kristo. Sa iyo ang kapangyarihan, kaharian, kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoon Hesus Kristo, sinabi mo sa apostol, kapayapaan iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang kaloob-palataya at aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan at pag-ibig ng ating Panginoon si Kristo ay laging sumainyo lahat. At sumainyo. Kaya mga minahal kong mga kapatid ni Kristo, sa isang pananampalataya sa Diyos na buhay, magpakitaan tayo ngayon ng ating pagmamahalan, pagpapatawanan, at pagbigay ng kapayapaan na walang halong kaplastikan.
Mapapalad tayo, iniyahan sa kanyang higing. Panginoon, hindi ako marapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagalingin na ako. Sa galang ng ako sa katawan ng Lord Kristo para sa buhay na wala nang hanggan. Amen. Magsitayo po tayong lahat.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal na pagkinabang, si Kristo ay aming pinagsaluhan. Hinihiling namin kami maging katulad niya sa langit, pakundangan sa kanyang pagiging aming kaparis bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga minahal kong mga kapatid, tayo ay hinamon ng ating Panginoon na manindigan sa ating pananampalataya. At ang ating kaaway, ang demonyo, ay gumagamit kahit sa ating mga modernong mga gamit. Kaya gamitin din natin ang mga modernong gamit. Pagkatapos ng banal na misa, hinahamon ko kayo na mag-text, God is not dead. Yun lang ang ating i-text sa lahat ng ating mga kaibigan. Kaya nyo sila kung magtanong, basta i-text nyo muna. Importante mapaalalahanan natin sila sa ating pinanampalatayanan. For all you know, yun lang ang kailangan nila para maalala na ang Diyos ay talagang andyan lang para sa kanila. Sumayin nyo ang Panginoon. At sumaiyo. Magsiko kayo samantalang ginagawad ang pagpapala. Ama naming mapagpala, ipagkaloob mong makilala ng iyong bayan ang ipinahayag na sinasampalatayanan at mahalin ang tinanggap sa pagdiriwang na banal na pakikinabang sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo ay manaugnawa at manalagi sa inyo magpasawalang hanggan. Amen. Naialay na natin ang ating banal na misa, humayo tayong taglay-taglay ang pananampalataya sa Diyos na buhay. Salamat sa Diyos.